ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras muli po tayo magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, at patuloy po nating buksan ang ating mga puso at kaisipan upang ang mga salita ng Diyos, mga espiritual na bagay, ay patuloy pong maging pagpapala sa ating pong mga buhay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Good morning po sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Bulan at maging sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, at maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan po sa UPC Iquirino, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayon po ay meron tayong magkasabay na dalawang prayer meeting dyan po sa ating panambahan sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 5 ng hapon. At ganoon din po sa UPC Iquirino Bulan, alas 5 din po ng hapon ang ating prayer meeting. Salamat po sa Diyos sa bawat umaga na tayo po ay gumigising sa biyaya ng Panginoon. Patuloy po nating paglingkuran ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, pagsubok man o pagpapala, kabiguan man o katagumpayan. Patuloy po nating ipaglingkod sa Diyos ang ating mga buhay sapagkat ito pong spiritual na paglilingkod, ito po ay investment ng ating mga kaluluwa. Hindi para sa buhay lamang na ito, kundi sa buhay na walang hanggan doon po sa piling ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At nais po nating batiin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Santa Remedios, ang Solidad Family, Guneo Family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga kapatiran dyan sa A. Bonifacio, ang Murata Family. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sina Tatay Eli, Nanay Nora, and Brother Adam. At maging ang Guyala Family, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Nidia Family, sina Brother JR and Sister Anna May, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Inararan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Balderrama Family, ang Guwan Family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganon din dyan sa Barangay JP Laurel. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. At ang ating mga viewers online, welcome sa ating programa. Thank you for watching our program, mga kapatid. Sister Yoli Albao, Sister Inday Bodyong Mansinubao, maging si Sister Ann Bueson dyan po sa Biton. Good morning sa mga kapatiran natin dyan sa Biton. Brother Joe Lorenzo Acosta, Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez dyan po sa UPC Sabah, Malaysia.
Brother Andy Orozco, Sister Helen Reblora and family, good morning po sa inyo dyan. At si Pastor Joel Tinoco, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging si Sister Jo Buen, dyan po sa Tula-Tula Sur, good morning. Brother Daniel Marahay, Sister Laura Gumban, and si Brother J.R. Nidja, and Sister Anna May, Jennifer Mercolita Quick, good morning. Sister Marlene Golyoso, Sister Margie Isiha Guetan, at si Brother Michael Regidor, our technician sa New Gen FM, at Sister April Santos, Sister Lita Sultan, ayan, Sister Cyrene Gotis, good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Adel Yusuf, good morning. Thank you for watching. Amen. Sister Angelita Liguro, salamat po sa pagsubaybay. Amen. So paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga, upang marami pa po ang mapagpala ng ating pong Panginoon sa mga salita ng Diyos na ating pong ipinaglilingkod. At ganoon din ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sina Nanay Alice Biocado, si Sister Eleanor, and family at lahat ng mga kapatiran dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So sa hindi pagtatagal mga kapatid, dahil limited yung ating time to recognize all our viewers, gayunpaman maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Paki-share na lang po ng ating episode upang marami pa ang mapagpala at makarinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagpapatuloy bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Panginoon, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin ang panibagong kalakasan, panibagong umaga na kami ay ginising mo na may taglay na kapayapaan, kagalakan, at ang aming buhay ay patuloy pong may paglingkod sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Ikaw ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Dalisayin mo ang aming mga isipan at puso, kasama ng aming mga taga-subaybay online and on air. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin ang mga prayer request na patuloy mong ipagkaloob ang katugunan. Sister Rizalina Gatdula, prayer request ni Sister Dolor Quezon na ang kanyang kaibigang ito na mayroon pong stage 4 na cancer, breast cancer. Dalangin po namin ang iyong mapaghimalang kamay. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan, Panginoon. Gamitin mo ang mga medisina at doktor na nag-aasikaso sa kanya, Panginoon, upang ang kanyang karamdaman ay pagkalooban mo ng kagalingan. O kung hindi man ang mga manggagamot, Panginoon, ikaw mismo ang siyang gagawa ng milagro sa kanyang buhay. In the name of Jesus Christ. Dalangin namin, Panginoon, Sister Rizalina Gatdula, paghimalaan mo po siya, Panginoon, sa kanyang stage 4 na breast cancer. In the name of Jesus Christ. Panginoon, sa iyo kami umaasa at sa iyo kami nagtitiwala that nothing is impossible with you. Sa anumang aming idudulog sa iyo, mga bagay na hindi namin kayang lunasan sa aming mga sariling kakayanan, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magkakaloob ng kagalingan. At sa lahat ng mga may karamdamang taglay ngayong umaga, Panginoon, na sumasabay sa panalangin ito, maaaring ilan ay nasa ospital, Panginoon. Dalangin namin si Pastor Ryan Dilumen
na nasa sordok, Panginoon. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kumpletong kagalingan, kalakasan, in the name of our Lord Jesus Christ. We declare your power, Panginoon, and healing sa kanyang buhay. At sa lahat ng mga sumasabay sa panalangin ngayong umaga na may taglay na karamdaman, Panginoon, according to their faith, O God, ipagkaloob mo sa kanila ang katugunan at maging sa mga nakaranas ng kagipitan financially, lalong-lalo na sa panahon ngayon na dahil sa digmaan sa Middle East ay apektado ang buong mundo pagdating sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong i-provide ang mga kababayan na patuloy pong nagsisikap na maitawid ang kanilang mga pamumuhay at ang kanilang pamilya ay patuloy mong i-provide ng mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Sama ng loob kung ako'y masaktan, saan ko ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. At sa mga humabol po, pakishare-share na lang ang ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala spiritually. At sa ating mga listeners sa New Gen FM 100.7, thank you po sa inyong panahon. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At ngayon po tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ay malaya nyo pong sundan yung mga talata ng Biblia na ating pong ipaglilingkod sa umagang ito. Dito po sa aklat ng mga awit, Psalms 119 verse 71 up to verse 72. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay tumutugma sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ito po ay patungkol sa magandang naidudulot ng mga kapighatian sa buhay. The ministry of affliction. Mga kapatid, ang kapighatian ay kung maaari ito ay iniiwasan ng lahat ng tao. Nobody wants to be afflicted. Walang taong nagnanais, nangangarap na siya ay mapighati. Because it is in our human nature that we want to be comfortable. And nobody wants to be suffered. Walang gusto na siya ay magdusa o mapighati, makaranas ng mga
affliction sa buhay. Ngunit mga kapatid, dapat nating maunawaan according to Romans chapter 8 verse 28 that all things work together for good to them that love God. Sinabi po ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga bagay, pag sinabi pong lahat, wala pong exemption. All things work together for good to them that love God. Hindi po pala problema yung affliction. Amen. Affliction, suffering is not the problem. As long as we still love our God. Because all things work together for good to them that love God. Bagamat hindi tayo komportable sa mga suliranin, karamdaman, kapighatian, ayaw natin yan hanggat maaari. Subalit kung ito ay pinapahintulot ng Diyos na mayroon siyang mabuting layunin, sapagkat ang mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos na mangyari sa atin, mabuti man o masama, pagsubok man o pagpapala, ang lahat ng mga bagay na ito ay magkakalakip sa ikabubuti ng bawat umiibig sa Diyos. Ang dapat nating i-maintain, mga kapatid, kung hindi man natin kayang i-maintain ang good status ng ating buhay when it comes to finances, mga kapatid, finances. Lalo na sa panahon ngayon na talagang patuloy na bumubulusok pababa yung ating ekonomiya at hindi naman natin kontrolado ang mga bagay na ito, panatilihin natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat hanggat nananatili ang pag-ibig natin sa Diyos, kaya nating malagpasan ang anumang suffering and affliction na maaari nating maranasan sa buhay na ito. Pinagpauna na po yan ng Panginoon that in this world, we shall have tribulation, we shall have suffering, affliction, but the Lord Jesus Christ said, "Be of good cheer, I have overcome the world." So, ang importanteng bagay na dapat manatili sa atin bilang mga mananampalataya kay Kristo ay i-maintain natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat hanggat nananatili ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi po problema yung kapighatian. Dahil nariyan ang Panginoon, siya ang magsusustain sa atin. Kung naalala nyo po sa panahon ng pandemic, sino ang mag-aakala sa atin na matatawid natin yung panahon na yon? Na kahit yung mga matalik nating kaibigan, kamag-anak, kakilala, kausap mo pa lang, maya-maya ay nabalitaan mo na nagkaroon ng ubo, hanggang kinabukasan ay isa ng abo. Kung naalala nyo yung pandemic time, na hindi natin alam, bawat umaga na tayo ay nakakasurvive, nagigising, ay isang milagro mula sa Panginoon. So kung ngayon ay tila nanunumbalik ang ganong sitwasyon, iba nga lang na problema. Kung dati ay pandemic, ay ngayon naman ay giyera, mga kapatid. Ang kailangan natin panatilihin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo, mga kapatid, isang bagay ang aking namasdan sa church na nung magsimula itong ganitong sitwasyon natin, mas marami nga po ang nagsisimba kumpara nung mga panahon na komportable ang lahat. Nagkakaubusan ng bakanting upuan sa church, mga kapatid. So na-observe ko po yan, yung attendance sa church ay nag-i-increase kapag may mga kapighatian sa buhay.
So all things work together for good to them that love God. Naalala ko nung pandemic time, mga kapatid, kung kailan sarado ang mga simbahan sa maraming lugar, ang UPC Bulan Church ay kinailangang maggiba ng ating maliit na building upang ito ay palakihin ng halos triple. Kailan po nangyari yon? During pandemic time, mga kapatid. So kaya ng Diyos salungatin yung mga sitwasyon as long as na tayo ay nananatili sa pag-ibig natin sa Diyos. At maraming mga testimonies ang ating maririnig tungkol sa pagkilos ng ating pong Panginoon. Kaya mga kababayan, mga kapatid, huwag tayong matakot dahil wala namang silbi kung tayo ay mamumuhay sa takot. Kundi bagkus tayo ay mamuhay sa katapatan sa Diyos, sapagkat yan ang magdidetermine ng ating pong future, ang ating kaligtasan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, in many instances, our afflictions, suffering, taught us more important lesson in life. There is blessing in suffering. There is blessing in affliction. So sa mga nakikinig ngayon na mayroon kayong mga dinadalang kapighatian sa buhay, huwag po kayong magreklamo sa Diyos. May mga kapighatian na ito po ay may layunin ang Diyos sa buhay natin. Iba-ibang klase ang kapighatian. Mayroon pong pagsubok at mayroon namang man-made affliction. Mayroon tayong mga iniindang kapighatian ngayon na marahil pagsubok sa ating buhay, pagsubok sa ating pananampalataya. Paano natin malalaman yan kung ang ating nararanasan ay pagsubok o ibang bagay? Kung ikaw ay matapat na nagsisikap upang paglingkuran ang Panginoon at ikaw ay nananatili sa pagsunod sa Diyos, subalit ikaw ay nakaranas ng karamdaman, kapighatian, kakulangan ng mga bagay-bagay, kasalatan sa buhay, ang sitwasyon mo ay isang pagsubok. Nasa kapighatian ka, ngunit pagsubok ang dahilan. At magandang bagay po yan, bagamat hindi madaling harapin. Sapagkat ang pagsubok sa ating pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at ang Diyos din ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ating matawid ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Sapagkat pangako ng Panginoon that He will be with us even unto the end of the world. Kung ikaw ay matapat na naglilingkod sa Diyos, kilala mo naman ang sarili mo. Kung ikaw ay masunurin sa Panginoon at ikaw ngayon ay may pinagdadaan ng affliction or suffering, kapighatian ng buhay, don't be discouraged. Continue what you are doing in the Lord. Be faithful to God. At pagkatapos ng mga pagsubok na ito, ikaw ay may pagpapalang tatanggapin sa Panginoon. Pangako po ng Diyos yan, na pagkatapos ng pagsubok sa pananampalataya, ay mayroon siyang reward sa atin. Kung ating pag-aaralan ang buhay ni Job, siya ang pinaka-example ng pagsubok. Si Job ay matapat sa Diyos. Si Job ay masunurin sa Panginoon, pero hindi siya exempted sa affliction and suffering. Nakaranas si Job ng matinding kapighatian, hindi dahil sa siya ay nagkulang o nagkasala sa Diyos, kundi sapagkat siya ay sinubok ng Panginoon. Hindi madali ang pinagdaanan ni Job. Sa katunayan, lahat ng mananampalataya ngayon kay Kristo ay di pa nakaranas ng karanasan na kagaya ng naranasan ni Job.
Kaya kung ikaw ay mananampalataya at meron kang pagsubok, alalahanin mo si Job and be inspired in the life of Job on how to face your situation, how to maintain your faithfulness to God despite of your difficult situation. Remember Job, and you will be inspired to fight a good fight of faith. So yan po mga kapatid, yung unang reason ng kapighatian, pagsubok. Pangalawa ay may mga kapighatian na pinapalo kasi tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang anak niya na kanyang iniibig ay kanyang pinapalo at pinarurusahan. So mga kapatid, kasama sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo ay bigyan ng kapighatian sa mga panahon ng ating kamalian sa buhay. So tinuturuan tayo ng Panginoon. Meron ngang kasabihan na experience is the best teacher. May mga tao po kasi na hindi marunong makinig sa payo. Hindi natututo sa mga pangangaral at payo sa kanila. Kaya natututo sila through experience. Kaya may layunin po parehas yung kapighatian sa pagsubok at kapighatian as consequence ng ating mga wrong decision. So may tinuturo ang Panginoon, kung ikaw ay hindi naman naglilingkod sa Diyos, hindi ka man sumusunod sa Diyos, at mayroon kang affliction ngayon, anong sabi ni David? It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Mabutian niya sa akin na ako'y napighati, upang matutunan ko ang iyong mga palatuntunan. So yan po mga kapatid ang sinasabi ni David. Kasi si David mga kapatid ay pinalo ng Panginoon. Nagkaroon siya ng kapighatian sa kanyang buhay dahil siya po ay nagkasala sa Panginoon. At naunawaan ni David yung kanyang pinagdaanan. Kaya na-appreciate ni David yung sitwasyon na siya ay napighati. Mabutian niya sa akin na ako'y napighati. Hindi siya nagreklamo. Kasi alam niya na yung kapighatian na yon na kanyang nararanasan ay tinuturuan siya ng Panginoon. And that's the ministry of affliction. Tinuturuan tayo kung paano sumunod sa Diyos kahit ano man ang ating pagdadaanan sa buhay. Kung yan man ay affliction dahil sa pagsubok, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Panginoon. Kung ikaw naman ay nakaranas ng affliction o kapighatian dahil sa mali mong ginawa in the past, at you are now facing the consequence of your wrong decision in the past, so may mabuti rin niyang idudulot sa iyo na kapighatian, matututo ka sa iyong karanasan, mga kapatid. So kaya all things work together for good to them that love God. Now, mag-focus tayo doon sa kapighatian ng mga naglilingkod sa Diyos ng tapat. Kasi yun ang mas kapaki-pakinabang, mga kapatid. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa aklat ng Romans chapter 8 verse 28 o Romans 8:18 rather. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ayan, napakaganda mga kapatid.
Sabi ni Pablo, sa panahon na siya ay nasa kapighatian, napatutunayan ko anya na ang pagtitiis sa panahon ngayon ay hindi karapat-dapat itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin pagdating ng Panginoon. Kaya timbangin mo, kapatid, yung bang pinagdadaanan mong kapighatian ngayon ay mas matimbang kaysa sa mga pangako ng Diyos? Well, kung sa tingin mo, mas importante yung ngayon kaysa sa pangako ng Panginoon, so maaaring may dahilan tayo para mag-give up, sumuko. Pero kung if you will be honest to yourself at alam mo na mas matimbang ang pangako ng Diyos kaysa sa pinagdadaanan mo ngayon, manatili kang tapat. Instead of complaining, just worship the Lord and give Him thanks. Sabi ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Ang dapat ba nating ipagpasalamat sa Diyos ay ang mabubuting bagay lang? Kung hindi ka malago sa pananampalataya, ganun lang ang iyong mararating. Magagawa mo lang pasalamatan ng Diyos kapag mabubuting bagay at pabor sa iyo ang nangyayari. Pero kapag lumalago ka na sa pananampalataya, you will learn how to appreciate the Lord and to give Him thanks, not only sa panahon ng blessing, but even in the times of sorrow, in the times of trouble and problems, suffering, you will still trusting Him and worshiping Him. Mananatili kang nagtitiwala, kagaya ni Job, mga kapatid. Nananatili po siya na tapat sa Diyos, kahit nga sinusulsulan na siya ng kanyang asawa, na dapat daw sumpain na ang Diyos. Pero hindi po. Sa panahon, mga kapatid, na si Job ay nasa kapighatian, pinili ni Job na pakinggan ang Diyos. Kaya sa mga kababayan po natin na nasa kapighatian ngayon, piliin nyo kung sino ang inyong pakikinggan. Alam nyo, mga kapatid, asawa na po yun ni Job. Alam naman natin na ang asawa, ang mag-asawa ay nagmamalasakitan yan sa isa't isa. Pero tingnan nyo kung gaano katalino si Job. Nung si Job ay tinitest during the time of Job's testing, naging matalino siya kung sino ang kanyang pakikinggan. Mga kapatid, kahit ang asawa niya, hindi niya pinakinggan nung panahon na siya ay tinitest ng Panginoon. Hindi ko po ibig sabihin na huwag kayong makinig sa asawa niyo. Ang punto dito na gusto ko pong ipapansin sa inyo, maging matalino po kayo at mag-ingat kung sino ang inyong pakikinggan sa panahon na kayo ay may mga kapighatian sa buhay. Nawa ay nakukuha niyo yung aral, mga kapatid. I am not saying na huwag kang makinig sa asawa mo o sa anak mo, sa kapatid mo. Ang punto lamang dito, naging maingat po si Job kung sino at kanino tinig ang kanyang pakikinggan nung panahon na siya ay nakasalang sa pagsubok at kapighatian ng buhay. Dahil kung sumunod si Job sa udyok ng kanyang asawa niya na yun, mga kapatid, hindi niya malalagpasan ang pagsubok. Dahil ang udyok ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Galit na sa Diyos yung asawa ni Job dahil sa mga nararanasan nilang kapighatian. Oo nga naman, ang hirap kung hindi ka matatag espiritual. Ano ang naranasan ni Job?
naubos ang kanyang anak, namatay lahat. Mas pag mga ganyang sitwasyon, ang babae ang mas mahirap makamove on. I'm not saying na hindi mahal ng tatay ang kanyang mga anak, pero kapag mga ganyang masyadong emosyonal na sitwasyon, ang babae ang pinakamahirap makamove on, mga kapatid. Kaya siguro dahil namatayan ng anak, si Nahob, mga kapatid, at yung kanyang asawa ay hirap na harapin at tanggapin ang mga pangyayari, naubos ang kanilang mga ari-arian, nasa krisis sila ekonomiya, at wala pa silang natirang anak, namatay lahat. At nag-iba na ang tono ng asawa ni Job. Hindi na pagtitiwala sa Diyos ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang sabi niya kay Job, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Salamat na lang sapagkat sa panahon ng kapighatian ay iningatan ni Job kung sino ang kanyang pinakikinggan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa panahon na tayo ay may mga kapighatian sa buhay, lalo na kung may tinuturo sa atin ang Panginoon. Mag-ingat tayo kung kanino tayo makikinig na payo. Mapalad ka kung pinipili mo ang payo ng Diyos sa panahon na ikaw ay may kapighatian sa buhay. Malaki ang iyong advantage kung matalino ka sa pagpili ng mga pakikinggan mong payo sa panahon na mayroong kang pinagdadaanan sa buhay. Imagine mga kapatid, kung nakinig sana si Job sa kanyang asawa, hindi siya papasa doon sa testing sa kanyang buhay. So, mga kapatid, sa Diyos tayo makinig. At mag-ingat tayo doon sa mga opinyon ng mga tao sa paligid na akala mo nagmamalasakit pero hindi naman pala. Sa panahon na ikaw ay may kapighatian, sa Diyos ka lang makinig. Sa pangungusap ng Diyos, doon ka lang manangan. Lalo na kung ang mga payo sa paligid mo ay para bang ipupull out ka sa Panginoon. Ilalayo ka sa Panginoon. Mga payo na akala mo concern, ngunit ang layunin pala ay ilayo ka sa pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang dapat nating maunawaan. Si Job, kahit asawa niya, hindi niya pinakinggan nung panahong sinusubok ang kanyang pananampalataya. Ang pinakinggan lang ni Job ay ang pangungusap ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Sabi niya sa kanyang asawa, nagsasalita ka ng parang hangal. Kasi ang sabi ng asawa niyang babae, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Pinagsabihan siya ni Job, tayo ba ay tatanggap lang ng mabubuting bagay sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng mga masasamang bagay? So naintindihan ni Job na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po bed of roses. May mga kailangan kang tawirin na mga pagsubok, kapighatian, karamdaman. Kasama na yan, package na yan sa paglilingkod sa Diyos. At maging ang mga kagipitan, kawalan sa buhay. Dahil doon ka rin magkakaroon ng mga testimony. Powerful testimony, miraculous testimony, kung paano ka i-sustain ng Panginoon nung ikaw ay nasa gitna ng kapighatian. Kaya kung walang test, walang testimony. Kung wala kang testimony, powerless ang iyong Christian life. Kwento lang, pero walang kwenta, mga kapatid. Kung wala kang mga nalagpasang pagsubok, wala ring saysay ang iyong pagiging Kristiyano. Kaya, mga kapatid, yamang ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan.
Don't be afraid of affliction. Don't be afraid of suffering. As long as God is with us, we will overcome those trials, mga kapatid. Manatili lang tayo sa ating pong Panginoon. Paglingkuran natin ang Diyos ng buong katapatan. So, na-appreciate po ni David yung kapighatian sa buhay. Dahil naunawaan ni David na may tinuturo sa kanya ang Panginoon sa mga ganong sitwasyon ng buhay. Ganon din sa panahon natin ngayon. May kapighatian ka, siyempre hindi ka komportable, natural yun. Pero dapat laliman mo ang iyong pagbubulay-bulay. Ano ba ang tinuturo ng Diyos sa iyo sa panahon na ikaw ngayon ay nasa kapighatian? Yan ba ay pagsubok o yan ba ay palok ng Panginoon sa iyo? So, think about it, mga kapatid. Pag-isipan natin yan. Kung binulay-bulay mo na at yan ay pagsubok, kung tapat kang naglilingkod sa Diyos at may kapighatian ka ngayon, yan ay pagsubok. Ang encouragement ko sa iyo, be strong in the Lord. Continue being faithful to God. Dahil pagkatapos niyan, may reward. You will be promoted spiritually. Mga kapatid, kagaya po yan sa eskwelahan, pag napasahan mo ang test sa grade 1, the following year, grade 2 ka na, promoted ka na. Pero kung hindi mo napasahan yung exam sa grade 1, next year, repeater ka. Kaya may mga Kristiyano po na laging repeater sa pagsubok. Mapapansin mo, yung pagsubok niya 5 years ago, the same pa rin sa nararanasan niya ngayon. Ang ibig sabihin niyan, repeater ka. Di mo nalagpasan yung previous test sa buhay mo dahil maaaring nagreklamo ka, yung attitude mo ay hindi naging maganda sa Panginoon. Kaya yung pagsubok mo, nakakita na ba kayo ng mga Kristiyano na paulit-ulit lang yung pagsubok nila? Kasi nga hindi nila napapasahan. Repeater. Kumbaga sa examination ay nagre-retake. Ayan. Dahil hindi niya napasahan yung kanyang pinagdadaanan. Nalala ko nung ako ay nag-apply ng driver's license o nag-renew, mga kapatid. So dahil na late na yung aking renewal ay pina-exam ako. So meron akong kasabay sa LTO na nag-exam, nag-apply din ng license, na pailing-iling siya, mga kapatid. Dahil nakaapat na raw siya nakatatlo na siyang exam at hindi siya pumapasa. At hanggat hindi siya pumapasa, hindi siya makakakuha ng driver's license. So mga kapatid, kapag hindi mo napasahan yung test, magre-retake ka. Kaya minsan may mga Kristiyano, paulit-ulit yung problema. Magsasawa ka na nga makinig sa problema. The same problem, mga kapatid. O maybe different problem, pero the same yung situation, mga kapatid. Na yung the same na sitwasyon, 5 years ago na hindi niya kinayanang harapin, yung pa rin ang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin, pag paulit-ulit yung problema mo, hindi mo nasusolve, repeater ka, mga kapatid. Kaya kailangan natin i-overcome yung mga testing sa buhay, and you will be promoted, and you will be rewarded by the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, pailing-iling, natapos yung pangatlo niya na pag-take ng test doon sa LTO. Umuwi siya na umiiling-iling. Sabi sa kanya, bumalik ka na lang sir next week. At pagbalik niya, sunod na linggo, the same pa rin yung exam na kanyang haharapin, mga kapatid.
So kapag tayo ay nakasalang sa mga testing ng buhay, unawain nating mabuti ang sitwasyon. Huwag tayong padalos-dalos kasi doon po sa LTO, multiple choice lang naman yung yung sagot doon. Pero kung hindi mo uunawain yung mga tanong, magkakamukha yung pagpipilian. Mga kapatid, minsan isang salita lang yung pagkakaiba nila. Pag hindi mo inunawa ng mabuti, aakalain mong tama yung sagot mo pero mali pala. So my point is, during the time of testing, please understand every situation na kailangan mong i-deal. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Huwag magpabulag sa sariling akala. Unawain natin ng mabuti ang sitwasyon upang maharap natin ng tama. So mga kapatid, I hope na may natutunan po kayo. Mayroong ministry ang affliction sa buhay natin. Kagaya ng akin nabanggit kanina, mula nung nagkaroon ng mga kaguluhan, nagkaroon ng mga crisis, mga kapatid, I observe na mas marami ngayon ang nagsisimba. Kumpara nung mga nakaraang taon na pakunti ng pakunti yung mga interesado sa Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, nanunumbalik ang mga tao na alalahanin ang Panginoon. Bakit? Sa ganitong sitwasyon ng buhay, wala tayong ibang pwedeng kapitan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Lalo na kung nakaasa ka lang sa abroad mo na kamag-anak, at yung kamag-anak mong inaasahan abroad ay ngayon ay nanganganib ang buhay dahil sa giyera. Paano ka makakasurvive kung ang pag-asa mo ngayon na tinuturing ay tao, kamag-anak? Pag yan ay nawalan ng kapasidad upang tulungan ka, hopeless ka na. Kaya ngayon tuturuan tayo ng Diyos na umasa lamang sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sumpain ng tao na nagtitiwala lamang sa tao. Mapalad ang tao na ang pag-asa ay ang Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa ay may natutunan po kayo, mga kapatid, sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang paksang ito ay naway pakinabangan natin, i-apply natin sa ating buhay, mga kapatid. Huwag tayong magreklamo sa mga kapighatian ng buhay, kundi lalo natin itong gawing hamon upang lalo tayong magpakatapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. So mga kapatid, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos ngayong umaga. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Manatili tayo sa katapatan sa Diyos. Manatili tayo sa pagsunod sa Diyos. Anumang kapighatian ang nararanasan mo ngayon, karamdaman man yan o kawalan at kagipitan, iisa lang ang source of solution. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the answer for the world today. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ang iyong mga salita ay gabay at patnubay namin. Lalo na sa panahon ng kadiliman, ang salita mo ay magsisilbing liwanag sa aming mga kaisipan. Panginoon, salamat sa paksang ito about the ministry of suffering and affliction, na kung saan ito ay tumutugma sa aming nararanasan ngayon sa panahon namin. May mga kapighatian, kahirapan, ang iba ay nadagdagan pa ng mga pisikal na karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kagaya ni Job, na sa panahon ng mga testing and trials ay piniling magtiwala lamang sa iyo at ipagkatiwala sa iyo ang pinagdadaan ng sitwasyon. Panginoon, sa panahon ngayon na marami ang napipighati dahil sa krisis na aming nararanasan sa mundong ito,
Dalangin po namin, O Diyos, dagdagan mo ang pagtitiwala ng aming mga kababayan, aming mga taga-subaybay. Patuloy mong i-increase ang aming pananampalataya sa iyo. Dagdagan ang aming pagtitiwala sa iyo. Kasama dito ay ang katapatan sa pagsunod sa iyong kalooban. Upang sa gitna ng krisis ng mundong ito, magkaroon kami ng mga buhay na patotoo na ikaw ang Diyos na nangako at hindi mo kami kailanman pababayaan. Salamat, Panginoon. Ang mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo ng kagalingan, Panginoon. We pray for Pastor Ryan Dilumen, complete healing sa kanyang karamdaman, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, si Sister Rizalina Gatdula sa kanyang stage 4 na breast cancer. Paghimalaan mo po siya, Panginoon. At kung naririnig niya ngayon ang panalangin ito, I pray, God, na siya po ay patuloy na maging malakas, una sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pangalawa ay i-recover mo ang kanyang kalusugan, Panginoon, physically, ang kanyang health, Panginoon, at lusawin mo ang cancer cell sa kanyang katawan, miraculously, Panginoon. Kumilos ka po sa kanyang buhay. Cover her with your precious blood, with your power, and with your anointing. And be healed right now in the name of Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa assurance na iyong ipagkakaloob sa amin na hindi ka kailanman magbubulaan, na ang bawat sumasampalataya sa iyo ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, ay paalala po, mamaya mayroon tayong dalawang magkahiwalay na prayer meeting alas 5 ng hapon. Diyan po sa ating congregation sa UPC Iquirino Bulan at diyan po sa UPC Santa Remedios Bulan ang ating prayer meeting. Magkahiwalay po yan at sabay ang prayer meeting natin mamaya. At sa darating na Sabado at Linggo, ang ating mga pagsamba sa Panginoon, pinag-aanyaya po namin sa inyo, alas 6:30 ng umaga, Sabado, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At pag alas 8 naman ng umaga, Sabado, dito po sa UPC Iquirino Bulan. At pagdating ng araw ng Linggo, alas 7 ng umaga, ang ating pagsamba, dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. So, you are invited, kapatid, at patuloy po na sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. And again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa programang ito at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.